Ayan ha, saan nagsimula ang pagbaha ng korupsyon? Ang 332 bilyong eskandalo sa ilalim ng administrasyon ni Rodrigo Duterte. Alam niyo ba kung bakit hanggang ngayon baha pa rin po ang problema ng maraming Pilipino? Hindi lang dahil sa malakas na ulan, kundi dahil may mga panahon na ang pondo ay na dapat sana pumipigil sa baha, napunta umano sa kung saan-saan. Ito, balikan po natin ang isa sa may pinakamalaking kontrobersiya na lumutang noong panahon ng Administrasyong Duterte. Noong 2017 at 2018, inilantad ni dating House Majority Leader Rolando Nonoy Andaya Jr. ang umano'y isang napakalaking flood control scam na umabot sa 332 bilyon. Oo, tama ang narinig nyo. 332 bilyong piso. Pera po ng taong bayan na dapat sana'y ginamit para protektahan ang mga komunidad laban sa pagbaha. Ayon sa mga ibinunyag noon, may mga flood control projects na nakalista sa budget pero hindi naman makita sa aktwal na lugar. May mga ilan pang ang proyekto na sinasabing itinayo para sa mga ilog na halos wala namang umanong umiiral na daluyan ng tubig. Kaya maraming Pilipino ang napatanong, saan talaga napunta ang pera? Mas lalong umingay ang usapin nang mabanggit ang mga kontratistang nakatanggap ng malalaking proyekto at mga alegasyon at koneksyon sa matataas na opisyal ng gobyerno. At habang lumalabas ang mga dokumento, larawan at testimonya, marami ang umaasa na magkakaroon ng malalimang investigasyon at pananagutan. Pero para sa mga nagbabantay sa issue, tila kulang daw ang naging aksyon. Sa halip na malinaw na masagot, mas maraming tanong ang naiwan. Bakit walang mga pangunahing personalidad na napanagot? Bakit tila unti-unting nawawala sa pambansang usapan ang isa sa may pinakamalaking aligasyon ng korupsyon sa kasaysayan ng bansa? At habang nagpapatuloy ang mga kontrobersiya, may isa pang pangyayaring lalo pang nagbigay ng misteryo sa buong kwento. Noong Hunyo 2022, natagpuan ng wala ng buhay si Nonoy Andaya sa kanyang silid sa Naga City. Siya ang isa sa pinakapangunahing naglantad ng umano'y anomalya. At hanggang ngayon, marami pa rin ang nagtatanong kung makakamtan pa ba ang buong katotohanan tungkol sa kasong ito. Habang ang mga ordinaryong Pilipino ay patuloy na lumulusong sa baha tuwing may bagyo, nananatiling malaking tanong kung ang bilyong-bilyong pondong nilaan para sa flood control ay nagamit ng tama. Ilan kayang komunidad ang nailigtas? Ilang bahay ang hindi sana nalubog? At ilang buhay sana ang hindi naapektuhan? Ang korupsyon ay hindi lang tungkol sa perang nawawala. Tungkol ito sa mga serbisyong hindi naibigay, sa mga proyektong hindi natapos, at sa mga Pilipinong patuloy na nagbabayad ng presyo ng mga desisyong ginawa ng mga nasa kapangyarihan. Hanggang ngayon, marami pa rin ang naghihintay ng malinaw na sagot. At marami pa rin naniniwala na ang katotohanan, gaano man katagal, ay dapat lumabas.